Quezon. And grabe, ang laki ng alon, nagtataas, grabe. So, tingnan natin kung makakaligo tayo at makakapagtampisaw tayo sa lakas ng alon. Tapos, mamaya gabi, let's see kung meron din tayong, ano ba tayo ito? Milky Way. So, subukan natin kung makakapag-shot tayo ng Milky Way mamayang gabi or mamayang madaling araw. At check natin yan. So, yun. Sumilang muna ako dito sa konting dilim kasi sobrang trick yung araw. So, silong muna tayo, no? And, saka umambon kanina kaya medyo malamig yung weather ngayon dito. So, dito sa portion na to, may mga maliliit na bato. Pero hindi naman siya yung matutulis, no, na nakakasakit. Pero, ayan. So, may portion na, hindi pa ako ready mabasa. Ayan. Pero kapag dito sa part na to, ayan, dyan, wala na, buhangin na lang. Napakalawak ng dalampasigan ng Infanta Quezon. Habang naglalakad kami, namulat kami ng mga kakaibang bato. Ito ang ginawa naming libangan para hindi kami mabagod. Another libangan ay ang magbukas ng niyog gamit ang pocket knife. It's giving the vibe na stranded kami sa isang isla. Shoreline ng Infanta Quezon. Medyo nakakatakot lumangoy. So, kaya ito, stroll lang yung ginagawa namin. So, kaninang umaga nilakad namin yung dun sa kabilang side. Ngayon naman, nilalakad namin itong opposite side naman ng Infanta Quezon. Talaga nung alon, grabe. So, kung makikita ninyo, ayan, medyo parang brown yung kulay, no? Pero, malinis naman yung dagat. Wala namang mga plastic, ganyan, walang mga basura. It's just that, hindi kasi siya white sand, kaya ganyan yung kulay ng dagat. Pero, malinis naman. And ayan, kung titignan ninyo ang cloudy ng sky. Tapos, yung mga puno, yung mga halaman dito, ayan, nakagilid na sila. One side na kasi nga ganyan kalakas yung hangin. Napansin ko lang din, parang madami, parang medyo abandoned properties. Siguro nasalanta ng bagyo before, tapos hindi siya naayos. Kaya parang ano, may portion na malungkot yung short day. Ayun no, may baka sila dito. May mga kasama naman siya. Ayan, may dalawa pa na. So ayan guys, dahil nga sa sobrang lakas ng alon, nalakas din ng hangin. So, nandito lang kami, nakaupo lang kami ngayon. Ayan, enjoying the waves, the trash, ano ba? Para kaming para kaming na-stranded sa isang isla. Kasi, tingnan nyo yung vibe nung paligid. So, dito, sa part na to, makikita ninyo ang cloudy ng sky. Tapos, dito sa kabilang side, diba, ang araw, ang clear ng sky. Tapos, ayan yung dagat.
So, parang dito, ayan, cloudy sky. Tapos dito, clear yung sky. And, ayan po ang alon, no, diba? Para kang lalamunin ng buhay. Hi guys! So, it's currently 5:45 and as you can see, clear na yung shoreline. Wala na talagang tao. I think bawal na rin kasi mag-swim ng ganitong oras. Kaya, wala na mga next TV. So, tayo, nandito lang naman tayo, nakatayo lang tayo. Na-enjoy lang natin yung alon. And speaking of sariling kaligayahan, yan na nga po yung isang example. Expensive petroleum! Oh, tingin ng happy face. Napatayo niya yung stone dun sa tuktok ng kawayan. Yun yung achievement dun, guys. Ayan, activity for today. So, ayun, galing tayo sa labas. Pagkatapos natin kumain ng dinner, pumunta tayo sa labas para i-check kung clear ba yung sky. And unfortunately, cloudy ulit. So, it's currently 8 p.m. Tumambay din tayo dun sa may shore kanina. Nagpahangin. Lamig-lamig ng hangin kanina. So, yun, tumambay lang tayo dun first. Siguro 1 hour kasi nga, wala namang sky. Tapos, naglakad ng konti dun sa may dalampasigan. And then, bumalik na tayo dito sa hotel. So, ayun, siguro abangan natin bukas ng umaga kung hindi na cloudy para makapag-sunrise tayo. And siguro a little bit of astrophotography kapag clear talaga yung sky. So, update ko na lang kayo tomorrow. So, good morning guys. It's currently 5:30 in the morning and pupunta na tayo dun sa Dalampasigan to check for the sunrise, to wait for the sunrise and then check natin kung clear yung sky para makapag-astrophotography din tayo. Kaya, tara. So, ayan, tara, ready na tayo with our flashlight. Twinkle! Let's go! Ayan, so nandito na tayo sa may beach and nakita natin tong Upgrade Beach Resort. So, if you're looking for alternative option na accommodation, you may want to check their rates kasi, ayan, may mga other amenities sila. Like, meron silang pool and inflatable pool. Tapos, ayan, ang cute din ng ambience nung lugar. So, ayan, Upgrade Beach Resort. Tapos, meron silang kayak and other amenities like ATV, volleyball, kite flying, then pitching and hammock. Ayan. Ayan, ito yung lugar. Medyo epic feel na naman ata tayo dahil grabe yung ulap. Ayan, so hinihintay natin yung sunrise pero grabe yung kapal ng clouds dun sa sikat yung araw. So ito lang yung magandang gawin din dito sa beach is maglakad-lakad habang nanonood ng sunrise. Ayan. Ayan guys, may konting sumisilip na liwanag. Kita nyo ba? Ayan, ayan, ayan. Kaya lang matatakpan na siya ulit ng ulap. Oh my goodness.
Wala na. Ito yung current setup natin. So, that is yung action cam for the time-lapse. And then, that is Lion taking some photos na pwedeng makuhanan. Kasi yan, dyan tingnan lang namin yung gamit namin. So, yan, dyan lang namin siya pinatong yung gamit. And that is the sunrise. Lakas ng hangin. Hindi ko lang kung naririnig nyo. Pero ayun, sobrang lakas ng hangin. This is our nyog number 2. Guys, pagbigyan na natin si Lion, let's give him some airtime to flex his newfound survival skill. Okay, so tapos na tayo dun sa may dagat. Kaya nandito tayo ngayon sa may parking space naman ng Aliyah. And ang gagawin naman natin is magta-try tayo luto sa outdoor. So, meron kaming dalang lutuan and niluluto ni Lion yung breakfast namin, which is pancit canton at itlog. So, ito. So, ito yung setup namin today. Meron kaming dalang solid fuel. Tapos, ayan, meron siyang ito, lutuan. Ayan, kasama. Tapos, ayan, nagpapakulo lang kami ng tubig para dito sa 2 perasong pancit canton. And then, sasamahan natin ng itlog. Ayan. That's our breakfast. I'm sure marunong ka magluto ng pancit canton. But you know what? Cooking it in an outdoor setup somehow gives it a different experience. Habang nagluluto si Lion ng breakfast, ayan, pancit canton with egg, bigyan ko kayo ng quick room tour dito sa Aliyah Beach Resort. So, dito sa may entrance, ayan, makikita nyo kagad dito yung parking space. Ayan, so, sobrang lawak talaga ng parking space nila. And then, eto naman yung 2 rooms. Dito kami sa room na to naka-stay. Ayan. So, parang good for 3 yung room kasi meron siyang double bed tapos single bed. And then, air condition na din. Ayan, pasok tayo. So, ayan. Ayan yung double bed and then dito naman yung single bed. So, bale, maliit lang yung room. Tapos, yan, may table sila na provided, tsaka chair. So, ginawa na lang namin tong lagayan ng gamit. And then, ayan, bumili kami ng tubig. So, ayan. Maliit lang talaga yung room. And then, may socket na doon. Sorry, yung tripod. So, ayan, may socket naman dyan. Tapos, may dala lang kaming extension para kapag mag-charge ng mga para sa gadgets. And then, air conditioning unit. Tapos may saksakan ulit dito. So, ito, isang bed. Ginawa na lang namin siyang lagayan ng gamit namin. Tapos, dito na lang yung ginawa naming tulugan. Ayan. So, ayun. Very basic lang talaga yung sa room ng ino-offer nila dito sa Aliyah. Tapos, meron din sila mga cabin type. Papakita ko sa inyo. So, bali dito sa room na to, dahil wala siyang sariling CR. So, common CR yung gamit namin. And dito din sa may gilid, meron pang 2 room. Ayan, 2 room pa yan. So, bali dito rin pala guys, napansin namin na walang signal kapag nandito kami sa may room. So, bali yung signal, kailangan mong lumabas dun sa may beach. Tapos, tsambahan din yung kung meron kang mahahagip na signal. So, Globe yung gamit ko and
ayun, medyo nagwa 1 bar or 2 bars lang yung signal ko kapag ka naka-data. Yung weather din pala dito sa may Infanta as of the moment, pabago-bago siya. So, gaya niyan, dito, maaraw, tapos on the other side, makulimlim. So, parang may ulan or may bagyo, ganun. Itadakimasu! So, ayun guys, we're about to check out na dito sa accommodation namin. And, ayun, so far, ang ginawa lang talaga namin is nag-explore and tinry namin yung camping style. So, hindi kami nakapag-pitch ng tent dahil nga sobrang lakas din talaga ng hangin dun sa may beachfront. Pero siguro sa mga susunod na motor ride namin is makakapag-pitch na kami ng tent and alam na namin yung mga dapat pa namin dalhin, yung mga kulang na hindi namin nadala today. First time din namin itong nagawa, yung nag-ride tapos nag-overnight. So dito talaga magbaon kayo ng madaming food and mag-relax lang. Hey guys, so another stopover. Hindi namin alam kung nasan kami. Ano tawag dito? Climber Falls. Climber Falls. So, nadaanan namin siya and eto, papakita ko sa inyo kung ano yung nagpa-stop sa amin na view. Okay guys, so it's 11 AM and nag-stop over muna tayo, bio break and also lunch. Here, you see the view. Tada! Dito tayo nag-stop over para meron tayong magandang view. Doon sana sa bandang taas, kaya lang ang dami ng mga riders. So, nakita natin tong RV's Point. Kaya, yan. Dito tayo kakain ng inasal.